Almighty God, Almighty Yahweh El Shaddai, nga nakatapong kita karon dinhi, nga doon na tayo grasya nga madawat, ugma, sugod, hantod sa hantod. O sa akong gipasalamatan nga akong gi-request kaniya is now fulfilled. Praise the Lord. Amen. Salamat sa tanang grasya gihatag, sa divine protection, sa gift of life, o sa tanang-tanang Lord nga among gipay kanimo. Araw pa lang Lord ang puno ng mga answer prayer na ngayon. Sa napatunggon, sa pangalan ni Jesus, sa kalaman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Ating palakpakan si Lord, praise Yahweh, hallelujah. Matthew chapter 13 verse 1, nang araw din iyon, lumabas sa bahay si Jesus na naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo. Habang ang mga tao na may nasa dalampasigan, maraming siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumati ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi naman nahulog sa mabatong lugar, kung saan wala gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw, dahil hindi malalim ang ugat na mata ito. May mga binhi naman nahulog sa lupang may matinik na damo. Lumago ang mga damo at tatakpan ang mga tumubong binhi. Ang iba naman nahulog sa mabuting lupa. Lumago at namunga. Ang iba'y napakaraming bunga, ang iba'y marami. At ang iba na may katamtaman lang. Ito po ang ating mabuting balita paglilaya. Okay, mapalagpang sunod po rin si Yahweh. Hallelujah! Glory to God, glory! Ipagkapot kung may soon. Wala, o kapaya. O sige, taas ang kamot. Tama ba, ibayaw ang kamot. Dapat ang malakas sa Diyos. Okay, sabi mo siya katabi kapatid. Huwag kang malungkot. Huwag kang mag-alala. Lahat ng problema may lunas. At ang lahat ng kalungkutan may katapusan. At ang lahat ng Yahweh hindi naubusan. Kasi ang Diyos natin hindi naubusan. Magtiwala ka lang na nakakunin ka sa Kanya, magtiwala ka lang sa Kanya, tanda niyo po, masagana ang habag ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang pangangailangan natin. Amen? At sa palakpakan po rin siya ng lakas. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Sabi mo siya katabi kapatid, tandaan mo, ang Diyos lang ang nakakaalam sa buhay ng tao. At lahat tayo may hangganan ang buhay. Kaya kailangan tayo ay lumapit sa Diyos. Amin po ba? Okay, upo na po tayo. Ang ating mabuting balita po, ito po talinghaga. No? Kasi marami pong Kristyano ngayon ganito eh. No? Sa una mainit, habang tumatagal, yung malamig. Pero sa lugar niyo po, talagang umiinit kayo. Kasi andyan pa rin kayo. Kaya warning po ito ha. Tandaan natin, ang sabi ng Biblia, Diyos lang po nakaalam sa ating bukas. Kung ugma mo na to, Diyos na nakaalam. Buhay na to, Diyos na nakaalam. Kung ugma pa mo na ito matagili. Amen? Bukas pa, bawian ka ng buhay o hindi. Diyos na nakaalam. Dahil ang Diyos lang po nakaalam sa lahat ng bagay, napakahalaga na tao, tayo ay lumapit sa Diyos. Sabi ni Pablo, come near to God and He will come near to you. Lalapit ka sapagkat ang ating buhay, ang Diyos may hawak. Naniwala ka doon? Ang ating hininga, Diyos may hawak. Ang ating buhay, ikabubuhay, anak buhay, negosyo, buhay, future, Diyos lang po nakakalam. At ang Diyos natin ang ibigay natin lahat ng bagay. Spiritual and physical satisfaction, Diyos lang po nagbibigay. At siya lang po nakaalam sa ating kaugmaon na future na ito. Kaya ibig sabihin, dahil ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay, kailangan tayo ay magbigay at mag-alay ng buhay, ialay ang buhay sa Diyos,
at magbigay ng panahon para maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Matthew chapter 13 verse 1 to hanggang sa mga sumusunod, ito po ay the parable of the sower, no? Na talinghaga tungkol sa manghahasik. Sa ating mabuting balita natin ngayon, about talinghaga tungkol sa manghahasik, tatlong lupa po ng sikan dito ng binhi. Gusto yung pakita ito, ha? Ito po talinghaga, mga minumalo kapatid, na kung saan ay nagbigay sila dito ng pasumbingay. 4 na lupa po ay nahasikan ng binhi. Ang unang binhi po na nahasik ay doon sa daan. Pangalawa saan? Sa kabatuhan, rocky ground o rocky places. And then yung thorns, yung madamo o matinik. Tapos yung pang-apat na klaseng lupa, pang-apat yung natawag na matabang lupa o mabuting lupa. Amin po ba? Nasasya natin. Yung binhi na nahasik sa daan, hindi po tumubo na tinuka ng ibon. At yung binhi naman na nalaglag doon sa kabatuhan, tumubo, pero sinikatan ng araw, namatay din. At yun namang binhi na nalaglag sa doon sa may damuhan, tumubo din pero hirap. Kasi matinik, maraming damo. Ang tumubo lang ng binhi na hindi yung sa batuhan, tumubo, kanya lang yung tuloy-tuloy, namatay din. Ang binhi tumubo lang na maganda at namunga ng sagana at maraming bunga, yung binhi nasik sa matabang lupa, mabuting lupa, magandang lupa. Okay? Ibon, bird, represent Satan. Amen? Tinuka ng ibon. At ang binhi, salita ng Diyos, Word of God. Amen? At ang lupa, puso ng tao. Amen? Puso ng tao. Nakuha nyo? Ang binhi, salita ng Diyos. Ang soil, puso ng tao. Ang ibon, represent Satan. At yung binhi lamang nahasik sa matabat magandang lupa ang tumubo. Tandaan niyo po, ang lupa ay puso. Ang puso pala, may matigas, may matinik, may dawag. Ha? Ang puso pala, may daghang tunok, tunokon, kahiyon. Di ba? Kahiyon ang supa. Matinik, kahiyon. Matigas. Yung binhi na nahasik sa daan, tinuka ng ibon. Ano may binhi? Word of God. Yung Word of God na hinasik, na nagwali sa puno sa Ginoo, wala mo dayong sa kasing-kasing, hindi natuhog sa kasing-kasing. Bakit? Hindi tumubo. Bakit hindi tumubo? Ba't hindi natin sa kasing-kasing? Dahil tinuka ng ibon. Ano ibon? Yawa. Yung Word of God na gihayag na mabuting balita na hinahayag ng mga disciple, preacher, pari, hindi po nagrema sa puso ng tao, hindi tumubo. Bakit? Na-snatch ng yawa. Kasi, pina-snatch natin. Nakuha nyo? Pag in-snatch ng evil, ang Word of God na dapat nagapin, hindi tayo mamunga. Hindi tayo lalago. Hindi tayo magpapalain. Hindi tayo mag-grow. Hindi tayo makahingi sa Diyos. Makahingi ka, pero hindi ka answered prayer. Amen? Kasi, maki-answered prayer lang tayo, if the Word of God not so in our heart. Sabi niya, if you remain in me, in my words, remain in you, ask whatever you wish. Ihatag na ko mo. Bago niya bigyan pangangailangan natin, kailangan pala matisok sa ito kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Pag matisok sa ito kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, sabi niya, humingi ka ng ibigay niyo at ipagtalag ko sa inyo. John 15:7 at 15:7. If you remain in me in my words, sabi niya, remain in you. Pangayo mo sa gusto niyo, ihatag ka ninyo. Yung Word of God na hinasik, dapat tanggapin sa puso. Hindi mo tinanggap, bakit? Gago. O diba? Kaya inistas na kaaway. Amin po ba? Kaya, yung pangako ng Diyos, hindi nangyayari sa atin. Bakit? Ano pangako niya? John 15:7. Kung kayo manatili sa akin at ang salita ko manatili sa puso nyo, hingin nyo, ibigan nyo, ipagkalap ko sa inyo. Atin sa gawain, galuya. Atin sa gawain, tulog. Minsan nakaupo sa upuan. Ang isipan, wala naman dito sa harapan. Asaan? Ando, galiw-liw-liw. Wala sa pita na yan. Ang isipan, wala sa purpose.
Nasa naisipan, suri-suri, na concert. Ako ba naman, wala akong suri-suri. Kaya lang, tulog naman. May isda sa yawa, ang ulagad, kailangan tayo ay makinig. Hindi ba tayo isuon? Makinig. Isuon. Maminaw. Kalimpian problema. Kalimpian utang. Kalimpian mga bayaran. Una akong nakabayaran sa puno si Ginoo. Parang utang, mabayaran. Parang utang, mabayaran. Parang sakit, gagaling. Ako ng pera, magkakapera. Ako nung umalungkogin, gumiginawa, nagkapayapaan, nagalakan, masaya, masigla, answer prayer. Mga taos pakinggan, isa buhay, isa gawa. Ano po ba? Amen. Huwag yung hayaan na ma-snatch ng evil ang word of God, hindi yung hayaan. Kasi kung ma-snatch ng evil ang word of God, hindi ka ma-answer prayer. Pero, kung hindi ma-snatch ng evil ang word of God, a-answer prayer tayo. Amen? Ngayon ko, dahil ang binhi, salita ng Diyos. Ang ibon, yawa. Kaya ayaw mong sugot na ma-snatch sa yawa ang word of God. Yung una, sa daan, kinuha ng ibon. Pangalawa, ano yung sabihin doon? Sa kabatuhan, dumubo, nung sinikatan ng araw, namatay na yun. Ano ibig sabihin yan? Yan yung mga Kristiyano na sa una, mainit. Praise the Lord! Hallelujah! Sampa dito. Pero siya, hallelujah! Saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? Ma-permitted. Saan ka punta? Excited o makita siya dahil. Sa umpisa na ito. Sa una mainit, sa una kung sumamba. They're eager to worship the Lord. Eager to sing and dance. Pero nung, sabi ko, di ba, yung sinikatan ng araw, agad na namatay ang binhi. Ano yung sabihin doon? Noong dumaan sa pagsubok, na trials and birthdays sa buhay, mga sufferings and trials, nawala na. Ano ba kayo? Yun ang mga binhi na nakasig sa tato. Sa una, praise the Lord! Habang tumatagal, praise the Lord. Di ba? Pag may biyaya, praise the Lord. Pag walang biyaya, praise the Lord. Hindi na matambong sa gawain ng Diyos. Kapag ang puso natin ay walang tinig, hindi matigas, kailangan ng Lord God, mamumula tayo. Anong bunga? Kapayapaan, kagalakan, kasiglahan, kasayahan, kagalakan, kapayapaan, yan ang bunga. Amin po ba? Kaya maraming tao ngayon, puro kasukong, alagot, galit, puot, nilakit, puro away, barilan, saksakan, dinugabay, awayan, selos, unang-puno ng galit. Alam niyo ba yung galit, puot, nilakit, selos, instrumento sa yawa, ang gitanong sa kasipahan na tao, para mga tao mag-away-away, magubot-gubot. Amen? Kaya nakagubot ng pinagbuhin sa tao, kaya wala mo siyang time na minaw sa pulong sa Ginoo. Pag nakit tayo mamina sa puno sa Ginoo, tanang tulog sa kasing-kasing tangtangon sa salita ni Yahweh ng Shaddai. Amin po ba? Pag maalis yan, ay sigurado. Sinabi niya, humingi ka ng ibigan mo at ipagkaloob ko sa iyo. Sino gusto mangyasa at prayer? Isa pa. Diba? Dapat ganun matulungan sa doon yan. Ngayon, ano ang kondisyon? Alisin ang tinik. Ano ang tinik? Mga basura. Ano yung basura? Mga tinik. Ano yung tinik? Basura. Ano yung basura? Anger, unforgiveness, resentment, envy, withdrawal, proud heart, rebellious heart. Mga basura ka. Lagot. Di ka ba pasaylo? Kapot, kataasan, kahambugiruan. Ano ba? Kaya mga hambugiro ko nung ibuksok na, Kaya mga hambugiro ko nung ibuksok sa Ginoo. Tama ba ibuksok? Ibuksok ba? Itaw. James 4:6. God opposes the proud, but give praise to the humble. James 4:10. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Hindi mo ang ibukso, yugso, magpaubos ta. Ang nagpaubos, itaas sa Ginoo. Ang nagpakataas, iugsok sa Ginoo.
Lahat ng tao pwede magdasal. Lahat ng tao pwede manalangin. Lahat ng tao pwede simimba. Kriminal o hindi kriminal, masama kamuling tao pwede simimba. Pwede mag-pray. Pero hindi lahat ng panalangin ng tao dinidinig ng Diyos. Because God ignores the prayer of the sinners. Ang tungkol ng sinuno, kaya ang ating kasigas ni Kinlo. Matthew 5:8, mapalad kami mabilis sa puso sapat makikita ilang Diyos. If our heart is pure heart, something good is going to happen to us. If our heart is pure heart, sabi niya, humingi ka na maibigan mo kung pagkalog puso. Para mag-iasad prayer tayo, malinta ko ang tangon ang mga tulok sa kasing-kasing. Amen! Pangalan ni Jesus ng Nazareth. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus ng Nazareth, ikaw may sabi, Lord God, sa John chapter 15 verse 7, na kami manatili sa iyo at ang salita mo manatili sa amin. Hingi namin ang maibigan namin, Lord, at ipagkaloob mo sa aming buhay. Yahweh, hinihiling ko po sa aking mga kapatid na dito ngayon. Kasama ako, kasama kami lahat. Gulubin niyo po, Yahweh, ng lahat ng pangangailangan namin sa iyo ngayon ay pagkaloob niyo po muli, Panginoon. Gulubin niyo po, Lord, at pagkaloob sa amin minimiti. Gulubin niyo po, Lord, at pagkaloob ang kapayapaan, kagalingan, katiwasayan ng buhay, ang pinansyal na pangangailangan, trabaho, kagalakan, kapayapaan, kagalingan ng kanser, tumor, bukod, ulcer, kagalingan o Diyos ng sakit sa bulsa, pinansyal na pangangailangan. Almighty God, doobin niyo po na minsan pa ipagkalugo sa amin sa gabi nito. Inangkin ko, Lord, pagpalain niyo po, inangkin ko, Lord, pinagpalan mo na ang lahat ng kalituhan sa harapan mo. O Diyos, lahat namin mga problema, inangkin ko na may lunas, lahat ng aming mga pagkabigaran sa buhay ay magkaroon ng pagdaanan. Lahat o Diyos, na aming problema ay may kalpasan sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. Lord, inangkin ko po, ano man ang problema ng bawat isa, ikaw ang magbigay ng lunas. Ano man o Diyos, ang isinisigaw na aming damdamin at puso, alam ko, bakit mo lahat ito? Kaya ang sabi mo sa mga salita, lahat na nahihirapan, napapagal, nahihirapan, lumapit lamang sa iyo, at bibigyan mo ng kapahinahan. Kaya Yahweh, dalangin ko na bigyan niyo po ng lunas ang lahat ng mahalingan ng bawat isa. Lahat na nahihirapan, nagkaroon ng kapahinahan. Wasak na pamilya, nagkaroon ng kaayusan. Nag-aaway mag-asawa, nagkaroon ng reconciliation, Panginoon. Lord God, at lahat na namumok sa aking buhay ay aking tinutunaw sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. O God, inangkin ko lahat o Diyos ng problema namin ngayon. Bibigyan mo ng kalakasan sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. At inangkin ko, Lord, lahat ng tumulong ngayon, minsan pang-answer prayer sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. Lahat may cancer, may high blood, sakit sa atay, sa buto, lalamunan, cancer, sa baga, ano ang karamdaman tagay, Almighty God, hipuin niyo po silang panalangin sa oras nito. At inangkin ko, Lord, lahat ng tumukod ay pinagpalakasan prayer sa pangalan ko ni Jesus at proclaim that all our prayers granted sa God and Christ Jesus' name. Pinipalo sa the Holy Spirit is ang malakas na Amen! Itaas po yung mga alat handog, yung mga passport, gusto mga abroad yan, wallet, passport, mga alat handog, taas po lahat. Kapag mahal namin Diyos na pangapangyarihan sa lahat, narito Lord ang mga wallet, puno niyo po ito ng financial pangangailangan. Narito po Lord ang mga prayer request, Lord, bigyan po namin sa pangipinagkaloob. Pwede po ang mga alat handog, ikaw may sabi, nasa pagbibigay ng pagtanggap, ikaw mababalik sa amin ron, 60 billion ng apaw. Eh Lord, ibalik mo po sa kanila, nahigit pa sa kanilang ipinagkaloob. At inangkin ko Lord, na kami lahat ngayon ay pinagpalat ang sa prayer, at inangkin po o Diyos, na sa aming pag-uwi, kami piligtas muli. At ingatan mo ng buhay sa pangalan pa ni Jesus. Yahweh, inangkin mo patagumpay na gawain mo at tugunan ng lahat ng aming pangangailangan.
sa pangalan ng aking Panginoon sa Ama, mga nakatabi Espiritu Santo. Isang malakas na Amen! Hallelujah sa sawalang. Hallelujah.